Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Sa ulo ng mga pumapasadang mga balita. Pasada Balita. Halaga ng pinsala ng El Nino sa agri-sector pumalo na sa halos 6 na bilyong piso. Pasada Balita. Pagputol o pagrasyon ng supply ng tubig hindi pa ikinukonsidera ng gobyerno. Dagdag singil sa kuryente, namumuro. Pasada Balita. PDEA leaks documents na nagdadawit umano kay Pangulong Bongbong Marcos sa illegal drugs tinawag na destabilization plot ng ilang kongresista. Pasada Balita. Arrest order ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte. Posible umanong ilabas ngayong taon, ayon kay dating Senador Trillanes. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, utang ng bansa bahagyang bumaba noong Marso. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, heat wave, posibleng sanhi ng pagsabog ng warehouse na ikinamatay ng 20 sundalo sa Cambodia. Pasada Balita. Antabayanan mamaya sa Real Sports ni Anthony Suntay, Dallas Mavericks liyamado na sa Clippers. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa oras na 6 na sandali makalipas ang ikapito ng umaga, ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ngayon pong unang Biyernes, TGIF, May 3, 2024. Dito pa rin po sa Pasada Balita sa ngalan ni Johnny Ibanez. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita. Ako po si Laika Cuevas. Ito naman po si Drew Nasino. Pasada Balita. At kayo po ay nakatutok dito pa rin sa bilang may totong lakas DWIC 882 at LU Channel 23. Sa detalye ka ng mga pumabasa na balita, umabot na sa 5.9 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino phenomenon sa agriculture sector. Batay ito sa datos ng DA pinakamalaki ang halaga ng pinsala sa palay na abot sa 3.1 billion pesos. Sinundan ng 1.7 billion pesos sa mais, habang 958 million pesos sa high-value crops. Kaugnay nito, pinaka-apektado namang lugar ang Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas na pangunahing pinagkukunan ng palay, mga pangunahing lugar na pinagkukunan ng palay sa bansa. Ibinabala naman ang grupong Federation of Free Farmers Cooperative na mas titindi pa ang maaaring epekto ng El Nino ngayong ikalawang bahagi ng taon. Ipinaliwanag ni FFFC National Manager Raul Montemayor na kukulangin kakapusin ng tubig ang mga palayan na tinamaan ng tagtuyot ng unang bahagi ng 2024 na aanihin naman ngayong buwan. Pasada Balita. Samantala, pinamamadali na ng Philippine Tobacco Growers Association at National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives sa Kongreso ang pagbuo ng Bicameral Conference Committee upang talakayin ang panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayon kay PTGA President Saturnino Distor, kinakailangan na ang pagpasa sa nasabing panukala upang masawata ang smuggling na isa ng banta sa kabuhay ng mga magsasaka at kanilang pamilya. Umaasa ang opisyal sa agarang pagtugon ng Kongreso sa kanilang panawagan nang sa gayon ay mapirmahan ito ni Pangulong Marcos bago ang kanyang State of the Nation address sa Hulyo. Kaugnay nito sinabi rin ni NAFTAC Chairman Bernard Vicente na ang pagpasa sa nasabing panukala ay hindi lamang magandang balita sa mga magsasaka, kundi tanda ng pagtupad ni Pangulong Marcos sa pangakong makapagbigay ng abot-kayang produktong agrikultura sa mga Pilipino.
Pasada Balita. Sa iba pa ring balita, nabawasan ang bilang ng mga lugar na nakapagtala ng Dangerous Heat Index kahapon. Ayon sa Pag-asa, umabot na lamang sa 23 ang mga lugar na nakaranas ng mataas na heat index o mapanganib na heat index mula sa naunang pagtaya na mahigit 30. Pabot naman sa 48 degrees Celsius ang naramdamang init factor sa Dagupan City, Pangasinan at Aparig, Cagayan, habang 46 degrees Celsius sa Roa City, Capiz. Samantala, inaasa na mga abot sa danger level ang heat index ngayong araw sa 30 lugar sa bansa. Batay sa forecast ng State Weather Bureau, posibleng maitala ang 45 degrees Celsius na heat index sa Roa City, Capiz ngayong Biyernes. Pasada Balita. Kaugnay ng balitang yan, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Negros Oriental bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon. Ito ay matapos aprubahan ng sangguniang panlalawigan ng nasabing deklarasyon sa rekomendasyon na rin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Nabatid na lumobo na sa 240 million pesos ang pinsala ng tagtuyot sa sektor ng agrikultura sa buong probinsya. Sa ngayon ay ikawalo na ang Negros Oriental sa mga lalawigang isinailalim sa state of calamity, kasama na ang Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at South Cotabato. Pasada Balita. Nagdeklara na rin ang state of calamity ang Bangsamoro government sa buong rehiyon dahil sa masamang epekto ng El Nino phenomenon. Itilabas ng Office of the Chief Minister ang proclamation upang agarang matulungan mga apektadong komunidad at pabilisin ang interbensyon ng pamahalaan, kabilang na ang pag-agapay at pagtulong sa mga residente upang makabangon ng mga ito mula sa nasabing kalamidad. Nanawagan din ang LGU, ang regional government, sa mga kinauukulang bar ministries, offices at agencies na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang matugunan ang epekto nga ng El Nino. Pasada Balita. Posible namang nasawi ang 4 na empleyado ng munisipyo ng Pili, Camarines Sur sa sobrang init ng panahon. Ito ang paniwala ng Rural Health Unit ng lugar, bagamat wala pang detalye ukol sa pagkakasawi ng mga naturang empleyado. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pili, mga job order employee ang mga binawi ng buhay na edad 40 hanggang 50 na nakatalaga sa Engineering, Public Safety Office at Market Guard. Dahil sa nangyari, inirekomenda ng Pili LGU na baguhin ang oras ng trabaho ng mga empleyadong babad sa initan. Pasada Balita. Muli naman nagpaalala ang PhilHealth sa publiko laban sa iba't ibang heat-related illnesses ngayong tumitindi ang init ng panahon. Ayon kay PhilHealth Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., may tuturing na bilang medical emergency ang heat stroke at may nakahandang suporta para sa PhilHealth members para sa mga naturang kaso. Nagbibigay aniya ng benefit package na nakakalaga ng 8,450 pesos ang PhilHealth para sa mga miyembro nito na o dependent na ma-admit sa alinmang PhilHealth accredited health facilities. Kaugnay nito, hinimok din ng opisyal ang PhilHealth members na samantalahin ang inaalok nitong konsultasyong sulit package para sa libreng konsultasyon at check-up. Pasada Balita. Samantala, sumiklab ang grass fire sa timog kanlurang bahagi ng Bulkang Taal kagabi. Ayon sa FIVOX, nagsimula ang apoy bandang alas 6:40 kagabi sa paligid ng binintiang Munti Observation Station ng DOST FIVOX. Sinabi pa ng ahensya na madalas mangyari ang grass fire sa lugar at naiulat din ang kaparehong insidente noong nakaraang taon. Kita sa kuhang footage ng Agoncillo Observation Station sa social media ng FIVOX ang nasabing grass fire na nagtagal hanggang alas 7 kagabi. Pasada Balita. Sa iba pang balita, speaking of mainit pa rin panahon, walang clearance o approval ng DSWD ang pagpapalabas ng ayuda sa mga naapekto ng El Nino phenomenon sa bayan ng Tobias Fortier sa Antique. Ito ang kinapirma ni DSWD Assistant Secretary Irene Dublao sa panayam ng DWIC. Kasunod na rin ang alitan, yung sakitan, nagsuntukan po sina Mayor Tahalangit III at Vice Mayor Jose Maria Fortier sa pamamahagi ng food pack sa mga residente o mga apektadong residente sa lalawigan. Nilinaw naman ni Asik Dumlao na batay sa Relief Prepositioning Agreement ng DSWD, kailangan muna manghingi ng permiso ang isang local government
bago ipamahagi ang ayuda sa mga apektadong residente. Lilinawin ko, Drew, doon sa relief prepositioning agreement natin, merong nakasaad doon na obligation of the provincial government, which is nakasaad the PLGU in no case shall distribute, disburse, or dispose preposition relief items without the approval from the DSWD. Based on the report that natanggap natin, ang Vice Mayor po ay gumawa ng request at ito ay naka-address sa province, and yung nga pong request na yan ay yung pong makapag-withdraw siya ng family food packs at yun naman po ay naibigay. But then again, lilinawin din natin na after all these incidents or after this incident ay inayos naman po ng ating regional director. Idinagdag pa ni Asik Dumlao na walang personnel o tauhan ng kagawaran ang umagapay sa isasagawasan ng pamamahagi ng ayuda ng pamahalang panlalawigan. Battery po doon sa investigasyon na isinagawa ng ating field office ay wala po tayong personnel na nandun dahil nabanggit ko nga walang approval yung DSWD on the release of the family food packs. So yun yung yun yung ating remind doon sa ating provincial government na dapat merong adherence to the provisions of the RPA or the Relief Prepositioning Agreement. Yan po ang tinig ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. At 15 minuto po makalipas ang alas 7 ng umaga, tumanggap muna po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Importansya ng 2023 to 2028 National Security Policy ng Marcos Jr. Administration binigyang pansin sa National Security Cluster Meeting sa Zambales. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Patrol 17, Jopel Pileño. Ipinaliwanag ni Presidential Communications Office o PCO Assistant Secretary Dale De Vera ang kahalagahan ng 2023 to 2028 National Security Policy o NSP ng Marcos Jr. Administration. Ayon kay ASEC De Vera, inaprubahan ni Pangulong Marcos Jr. ang NSP noong June 27, 2023 kasabay ng isinagawang sectoral meeting sa Palasyo ng Malacanang habang pinagtibay ang pag-adapt nito noong August 10, 2023 sa ilalim ng Executive Order o EO 37. Pahayag ni De Vera na nakasaad sa NSP ang chosen goal ng pamahalaan upang makamit ang national security vision na magkaroon ng free, resilient, peaceful and prosperous archipelagic and maritime nation. Sa ngayon, may kinakarap ang mga domestic at international security challenges ang bansa maging ang ibang mga nasyon na may malaking epekto sa social at economic stability ng mundo. Ginawa ng PCO official ang pahayag kasabay ng nagpapatuloy na 3-day National Security Cluster Communications Workshop na ginanap dito sa Zambales. Bunsod nito, inayag ni De Vera na binuo ang NSP upang masolusyonan ang mga banta at hamon, kabilang na ang pagsusulong ng mga napapanahong strategic opportunities para matiyak na mapoprotektahan ang ating national interest. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa rin tampok na balita, nilinaw ng DENR sa kabila ng pagbaba ng supply ng tubig dahil sa El Nino phenomenon, hindi ikinokonsidera ng gobyerno ang pagputol at pagrarasyon ng tubig. Ito ang tiniyak ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa paglulunsad ng Philippines-Canada Partnership on Nature-Based Solutions for Climate Adaptation. Ayon sa ang pamamahala sa daloy at pressure ng tubig ay isa sa mga paraan na ipinapatupad ng kagawaran upang matiyak ang maayos na water supply sa mga komunidad. Una nang inihayag ni DENR Undersecretary Carlos Primo David na binabawasan nila ang pressure ng tubig sa mga kabahayan tuwing gabi upang mapreserba o mapanatili ang supply ng tubig. Pasada Balita.
Kaugnay ng balita ngayon, nakaantabay ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan sa pagkonsumo ng tubig sa residential area sa National Capital Region. Sinabi ni MWSS Engineer Patrick Tison na nakipagpulong sila sa Water Resources Management Office ng DENR maging sa mga concessionaire nito. Isaaniya sa kanilang ipatutupad ay ang pagpapadala ng abiso sa mga consumers. Paliwanag ng opisyal, kung bumaba ang pagkonsumo ng tubig, kikilalanin aniya nila ito sa pamamagitan ng notice sa kanilang bill. Sa oras naman na tumaas ang konsumo sa tubig, ay iimbestigahan nila kung mayroong taga sa water system ang isang bahay. At kung wala naman, aabisuhan nila ito at tuturuan ng mga paraan kung papaano makapagtitipid ng tubig. Pasada Balita. Magpapatupad naman ang MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System Pressure Management Strategy para mapababa ang konsumo ng tubig ng mga consumer sa gitna ng patuloy na hamon, sa gitna nga ng patuloy na pagbaba ng water level ng Angat Dam. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Tison, ang pagbaba ng water pressure sa ilang lugar sa Metro Manila ay bahagi ng kanilang inisyatibo upang maipatupad ang nasabing strategiya. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing kahapon, ipinangako ni Engineer Tison na kahit pa magpatupad sila ng mga hakbang, hindi mawawala ng supply ng tubig ang publiko. Idinagdag pa ng opisyal na sakaling magkaroon ng water interruption, ito ay bunsod lamang ng mga leak repair activities ng MWSS at maaga nila itong ipababatid sa publiko. Pasada Balita. Kaugnay ng balitang yan, walang mangyayaring water interruption sa kasalukuyang alokasyon ng tubig. Ito ang tiniyak ng Maynilad matapos panatilihin ng National Water Resources Board sa 50 cubic meters per second of water allocation mula Mayo 1 hanggang 15. Kaugnay nito, pinasalamatan ng water concessionaire ang Department of Environment and Natural Resources at NWRB hinggil dito. Sabay-sabing kinakailangan ito sa tumataas na demand sa tubig dahil sa heat index. Ayon sa Maynila, magkakaroon lamang ng service interruption kapag may ginagawang maintenance. Gayunman, maaaring magresulta sa mababang pressure ng tubig ang mataas na demand sa kabila ng pagpapanatili ng alokasyon ng tubig. Pasada Balita. Samantala tayo po ay magtungo sa isa pong pag-uulat mula sa Bicolandia. Sa gitna po ng mainit na panahon, nandun po si John Ibanez sa Old Legazpi Airport. Anong ganap, Kuyang John? Go! Okay, babalikan natin si John Ibanez. Mula po dyan sa Old Legazpi Airport, meron pong aktibidades dyan po sa nasabing lugar at sa gitna nga po ng mainit ho na okay na? Okay na, si John Ibanez, Kuyang John. Go! Go, go, go! Alright, John Ibanez. Okay. Go, go, go! John! Ayan, yan. Pihit ka ng konti, pihit ka ng konti. Kaliwa. Okay, kaliwa kanan. Sige. Babalikan natin ulit mamaya si John Ibanez sa iba pa rin paksaho ng mga balita. Speaking of mainit pa rin nga pong panahon, asahan ng tataas ang singil sa kuryente sa susunod na electric bill. Itong inanunsyo ng Energy Regulatory Commission. Mamaya subukan po natin makuha ang panig ng ERC. Matapos ang serye nga, actually sa gitna nga ng serye ng Red at Yellow Alert status sa Luzon at Visayas grids. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Monalisa de Malanta, hindi nagkaroon ng system-wide o mga malawakang blackout dahil sa mga diesel plant na mas mahal ang presyo. Gayunman, hindi pa rin matiyak kung magkano ang magiging taas singil sa kuryente dahil iba-iba ang presyo ng 141 distribution utility sa bansa. Pasada Balita. Alright, alamin na po natin ang kaganapan dyan sa Albay, dyan po sa Bicol. John Ibanez. Go! John Ibanez. Yon. Naririnig kita. Kung earphone ko, hindi ko pasok. Parang ano po? Hindi. Hindi pwede. Go ahead, John. May balloon festival dyan. Dyan po inilipat yung balloon festival mula po sa Pampanga.
Naririnig na ba tayo ni John Ibanez? Go. Sige. Iayusin natin yung linya ni John Ibanez maya-maya lamang po yan. Samantala, binatikos ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang late na pagsuspindi ng Energy Regulatory Commission sa wholesale electricity spot market. Ayon kay Congresswoman Castro, nagdulot ito ng bill shock o biglaang pagtaas ng singil sa kuryente ng mga consumer. Dagdag pa ng mambabatas, dapat sinuspindi na agad ang WESM noong 2 hanggang 3 araw pa lamang na nag-red at yellow alert at hindi hinintay pa para kumita ng husto ang mga generation company na dahilan ng pagbagsak ng supply ng kuryente. Giit ni Congresswoman Castro, nangyari na ito noong 2013 sabay pagbibigay diin na dapat ipasagot sa mga GenCos ang lahat ng gastos kapag bumagsak ang kanilang mga planta at hindi ipasa sa mga consumer. Pasada Balita. Sa iba pa ring tampok na balita, sige, ito isa pang try, papasukin na natin si si John Ibanez mula diyan sa Bicolandia. John? Mula dito sa mismong Old Legazpi Airport, ay natutungayan ng mga taga Bicol ang kauna-una hot air balloon showcase. At ito'y sa layong ma-promote ang turismo dito sa lalawigan ng Bicol. With your indulgence po, mga kasama sa DWIZ, nasa tabi ko ngayon si ako, Bicol Party List Representative Rizalde ko. Congressman, good morning, live tayo sa DWIZ. Ano po ang first and foremost purpose ditong pagpapagawa ng taon ng hot air balloon show dito sa Una-una, maraming naalala sa inyo gabos na nagdadangog. Good morning. Magandang umaga ho sa inyo lahat. Magandang umaga sa mga nakikinig. Gusto natin, ang priority po natin dito is ma-promote, malaman ng tao na buong mundo na Legazpi is getting ready for hot air balloon tourism. Na una-una, ito po, linalagay po natin ang Pilipinas sa mapa ng buong mundo na meron tayong Mayon volcano backdrop with a hot air balloon, and plano natin makamit ang ginagawa ng Cappadocia na they have around 150 balloons with 20 passengers a day, around 3,000 tourists ang dumarating po, around 20 flights ang dumarating po sa Cappadocia every day. Hindi lang po sa hot air balloon, kundi pati yung mga restaurants, yung mga cultural and other nice places. Ganyan po ang Legazpi, ang Bicolandia. Meron po tayong rail shark, beaches. Magiging kompleto po ang ating, may dagat po tayo. So, malaking bagay po ito sa ating turismo. Maraming salamat. Thank you. Salamat din. Yan, Bruce, ako Bicol Party List Representative ng party ko. At tulad nga na binatanggit na bukod sa hot air balloon showcase presentation, magpapalipad din ng iba't ibang mga aeroplano rito. At actually, meron nang nag-sample kanina. At talagang maraming mga activities dito na pwedeng mag-promote sa turismo nitong lalawigan. So kaya pa rin dito sa Old Legazpi Airport, John Ibanez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Alright, maraming salamat si John Ibanez mula po dyan sa Bicol sa eksklusibo pong panayam ka Congressman Elizalde Co. Samantala, Pasada Balita. alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal, lalo yung mga may lubhang karamdaman. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. At babalik po ang Pasada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala ang oras. 28 sandali makalipas ang ikapito ng morning. Pasada Balita.
Alright, tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng Pasada Balita sa oras na alas 7:33 na ng morning. Tayo po ay pinalad sa kabilang linya po natin ang chairperson ng Energy Regulatory Commission o ERC, si Attorney Monalisa De Malanta. Magandang umaga po, Attorney De Malanta. Welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Nasino po at Laika Cuevas, Attorney. Good morning po. Magandang umaga po, Sir Drew. Magandang umaga, Ma'am Laika, at sa lahat ng kasama natin ngayong umaga po. Opo, Ma'am, hindi na ho ba talaga mapipigilan itong panibagong taas singil sa kuryente at kailan po ito? Ito kayang buwan o sa mga susunod pang buwan? Opo. Actually po, mapipigilan. Kasi po kaya nga kahapon po doon din sa aming press con, umapila din kami sa mga distribution utilities at electric cooperatives natin na kasi po sila yung unang nakakakita kung magkano po yung pagtaas. Kami rin po sa ERC, mag-iintay po kami ng report nila kasi po sila yung nasa front line talaga. Kung nakikita na po nila na napakalaki ng itataas ng kuryente sa mga consumers po nila, pinaalalahanan po namin sila na pwede namang makiusap dun sa mga generation companies na gawing parang hulugan or 3 gives, 4 gives para po hindi po magka-bill shock po yung mga consumers. So pwede pa po natin itong pigilan. Kung sakali pong ganun po yung mangyayari, imbis po na isang bagsakan, to spread po natin over longer period yun pong pagkolekta nung pagtaas po ng singil. Opo, ma'am, mataas ngayon ng konsumo kasi tag-init eh. Totoo po. Though ang mga planta po na pinagagana, yun pong diesel plant na mas mahal po ang gine-generate na kuryente, attorney. So, sa papaanong paraan, sa papaanong solusyon, kung paano mapapababa o hindi natin, sabi nyo kasi kanina, mapipigilan pa pala ito eh. So, pwede naman palang pigilan, di ba, attorney? Apo. Yung pong, tama po yung sinabi niyo, Sir Drew, kasi over a time naman po nakikita natin na pag summer, talagang tumataas po yung bill natin sa kuryente kasi po, tumataas din po yung konsumo natin. So, habang dumadami yung kinukonsumo po natin, talaga pong mas mahal po yung multiplier nun pong binabayaran natin. Ang kakaiba lang po this year siguro, yun nga po, napakaraming planta natin yung bumagsak. Pero force outage. Nakakabalik, forced outage po. Nakakabalik na po sila yung mga coal plants, merong mga parang isa na lang po yata yung iniintay nating makabalik na coal plant. Yung natural gas plants natin gumagana naman. Yun po lang talagang tulong na galing sa hydro sana natin. Kasi po malaking portion din po natin yung hydro. Tapos po wala pong fuel cost yun. So, kaso ang problema, attorney, sorry for interrupting, ang problema ay sa tubig eh. Tama po. Diba? Yun po. Yung problema tayo sa kuryente, may problema sa tubig, tapos ganito pang mainit ang panahon. Summer, palaga pong pag-summer, itong hydro. Kaya po naman pag-summer, yung hydro plants natin, sinasamantala nila. Ngayon nila ginagawa yung mga plant maintenance nila. Kasi po wala naman ng tubig, kaya nilang mag-repair, kumumpunin ng mga equipment po nila. Pero yun po yung ating sitwasyon po sa ngayon. Ayan, attorney, sabi nyo nga po kanina, pwede pa naman pong pigilan ang pagtaas ng kuryente. Nagsuspindi po si Pangulong Marcos nagbaba po si Pangulong Marcos ng directive na suspindihin ang pagbebenta ng kuryente po sa mga WESM. Sa tingin niyo po, sa tingin niyo po kung napaaga lamang na kahit kaunti yung directive po ni Pangulong Marcos, sa tingin niyo po ba wala po tayong pipigilang pagtaas po ng kuryente ngayon? Hindi naman po siguro kasi po kahit po wala yung direktiba ng presidente at kasi po yun po yung may order din naman po ang ERC na suspindihin pag red alert. Pero ito pong mga dumaang 2 linggo sa WESM po, yan po yung merkado ng kuryente, pumapasok po, gumana po yung tinatawag nating price cap. So pumapasok naman po dun sa mga oras na sobra-sobra yung
nilalagay na presyo ng ating mga generator, pumalo po yung ating price cap. In fact, over the last 2 weeks, since 15 to the 30th ng April, 40% po ng panahon sa merkado, nakapasok po yung price cap po natin. So, may pagpipigil din pong nangyari within the market mechanism po. Apo. Ma'am, ano ho ba ang magiging konsekwensya kapag sinuspindi po ang bentahan po ng kuryente sa WESM during red or yellow alert status, particular dito sa Luzon or Visayas grid, ma'am? Or Visayas. Apo, Correct, ano ho ang pros and cons ho niyan? Apo, ang pros po nito, hindi nga po, ibig sabihin po, suspendido po yung presyuhan. Ang papasok po ay yung tawag nating averaging na prices, administered price. Ibig sabihin po, hindi kahit po gustong itodo ng generator yung kita niya, hindi po uubra kasi po papasok po yung cap. Yun po yung pros. Ang cons po nun ay, kung ako po ay po investor, gusto kong mag-invest sa Pilipinas kasi sabi ko, kailangan nila ng kuryente dahil namumroblema sila, especially pag summer months. Titingnan ko po kung yung kalakaran sa Pilipinas. Masyado bang nakikialam yung gobyerno sa presyuhan ng kuryente? Mangingilag ako pag po ganun kasi po, privatized po tayo yung generation companies po natin. So, yun po yung, kaya po talagang pagbabalanse po, delicate balancing act po yung ginagawa natin dito. Kasi ayaw po naman nating tabangan yung mga investors na pumasok sa Pilipinas. But at the same time, kailangan din po natin protektahan yung consumers kung merong mga sobra-sobra ng maningil na mga generators din naman po. Ayan, sabi po kasi dito, attorney, kapag daw po nagbebenta ang WESM ng kuryente, tumataas po ito ng 11% sa Luzon at 53% sa Visayas. Sa Visayas. Opo. Ito po ba ay makatarungan pa? Ito po ba ay justifiable, attorney? Yan po yung mga nakita po namin over the last 2 weeks na trend, kumbaga nag-trending na 11% sa Luzon, 50+% sa Visayas. Tinitingnan po natin yan, inaaral po natin kung mayroong mga nanamantala. Kasi po, bawal naman po na, naintindihan po natin na law of supply and demand. Pag po mataas ang demand, syempre po, yung negosyante, gusto niya kumikita siya sa panahon na yon. Pero hindi po din kasi pinapayagan na sumobra-sobra yung kanila pong So, tinitingnan po, inaaral po natin yan. Ma'am, yung mga planta ho ba na nag-first outages ay tinututo? Ano ho ang update ho, ma'am, doon? Papatawan ho ba sila ng parusa or ano hong mga posible pong sanctions laban ho sa kanila? Kahapon po, natapos pa lang nung aming technical team yung evaluation, kakasubmit lang nila kagabi sa komisyon nung kanilang report. So baka po by early next week, meron na po kaming maibahagi na findings ng aming technical team po dyan. Kung meron po tayong makita na merong hindi acceptable yung kanilang mga dahilan kung bakit po sila nag-outage, may formal process po tayo, tapos po ang kahantungan po nun ay penalty kung talaga pong hindi nila maipaliwanag yung kanilang naging outage. Meron naman ho bang napaparusahan, ma'am? Opo. Last year po yung mga sumobra kasi po meron lang silang quota ng outages within the year, lahat po ng planta. Yung pong mga sumobra, we penalized them. Nagbayad naman po ng, I think nakakolekta kami ng more than 60 million last year. Pero lahat po yun diretso sa treasury, sir. Hindi po, wala kasi kami otoridad na pampababa ng rates. Pero yung refund, ma'am, kasi syempre ang tinamaan dyan, yung mga consumer, mayroon hubang ganon na ipinatupad ho yun sa mga naapektuhan pong lugar, ma'am? Apo. Yun naman pong pag po ang planta hindi gumagana, hindi po siya binabayaran. Kasi po, wala siyang katumbas na kilowatt hour na na-generate, parang ganyan po. So, kung wala pa naman po kaming nakikita na gumana siya pero binayaran siya. Pero hinihimay po natin yung mga kontrata naman po ng mga distribution utilities dyan sa aspeto pong yan. Okay.
Ayun, ang sabi po din dito, ma'am, isa pa, ang taong bayan daw po ang dapat na sumalo sa dagdag singil sa kuryente dahil ang pribadong sektor na po ang nagpopondo ng generation sector. Tungkol po doon sa suggestion po ni Leyte Governor at dating Energy Secretary Jericho Pitilla na ang gobyerno na po ang magtayo ng sariling planta. Sa tingin niyo po, kapag nangyari po yun, gobyerno na po ba ang dapat na sumagot ng dagdag singil? Under EPIRA law, ma'am. Nako. Kaya po maganda po yung nabanggit nyo din, Sir Drew. Under EPIRA po kasi, ang EPIRA po nung pinasok ng 2001, dyan po yung tumawid na tayo mula sa era na ang gobyerno ang nagtatayo ng planta to private sector. So nung 2001 po yan nangyari. Kung ibabalik man po yung polisiya, hindi po namin call yun sa ERC, sa DOE po yan at sa Kongreso kung gusto nilang ibalik na gobyerno yung magtatayo ng mga planta. Siguro po magandang aralin yung naging experience din from the 1930s to 2000, kung ano po yung naging karanasan natin nung gobyerno yung nagtatayo ng mga planta at naging desisyon nga po na maging private na lang in 2001. Kasi po marami din pong lessons na pwede pong pag-aralan po doon. O pinaparepaso na nga yan, di ba, ma'am? Yung EPIRA na yan. Ng mga kongresista kasi, kumbaga, hindi na akma ito sa kasalukuyang panahon. Iba na yung ano natin, ma'am eh. Ang capacity natin, lumaki na yung populasyon natin, so mas malaking capacity ang kailangan natin. Diba? Dapat po din naman talagang update kasi more than 20 years old na po. More than 20 years old na yung batas. Alright, ma'am. Baka meron pa ako kayo mga panawagan, ma'am, at sa ating mga consumer, sa ating mga power generators, at syempre, doon sa mga distributors at sa iba pang stakeholders. Okay. Ang sa atin pong tayo po ng mga consumers, siguro po, patuloy lang po din yung, marami po tayong naging parang heroic na measures yung pong ating mga consumers na pagtitipid sa harap nitong init na nararanasan natin. Konting, mga konting panahon pa po itong ganitong sitwasyon natin. Huwag po kayong mag-alala kasi po hinahanapan po talaga din naman ng paraan ng kabuuan ng gobyerno, hindi lang naman po ng ERC at ng DOE, kung paano po tayo lahat maisalba po dito. Maganda po yung opportunity binigay nyo, Sir Drew, kung yung sa ating mga generators, lalo na yung mga nakakontrata sa utilities. Kung kaya nyo na, sigurado po ako kaya nyo, nabigyan po ng palugit yung collection. Konting palugit naman po yung collection po ng ating mga bills ngayon pong summer months. Malaking tulong po. Opo. Alright, sige, marami pong salamat, Attorney Monalisa de Valanta, sa inyo pong oras. Mainit at maganda pong umaga sa inyo dyan. More power sa ERC po. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po. Salamat po. Yan po si ERC Chairperson Attorney Monalisa de Valanta. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita. Pasada Balita. Asahan na umano ang paglalabas ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kalagitnaan ng taon. Ito ang inanunsyo ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay sa giyera kontra droga. Ayon kay Trillanes, susundan ito ng paglabas ng arrest warrant laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang personalidad. Idinagdag pa ng dating mababatas na nakikipag-ugnayan na rin siya sa mga kinatawan ng ICC mula pa nung preliminary examination nito at kanyang inanunsyo na lalabas ang mandamiento de arresto, posibleng ilabas po yan sa Hunyo o Hulyo ngayong taon. Pasada Balita. Samantala, kinuwestiyon ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers ang kredibilidad at nakaraan ni dating Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales na nasa likod ng PIDEA leaks na nag-uugnay sa ilang artista at opisyal ng pamahalaan sa bawal na gamot. Ayon kay Congressman Barbers, kaduda-duda ang dating agent dahil napaulat na natanggal ito sa serbisyo sa Philippine National Police bago mag-apply sa PIDEA.
Dagdag pa ng mambabatas, nagbabalat kayo lamang si Morales bilang anti-drug crusader sa ilalim ng grupong anti-drug advocate laban ng Pamilyang Pilipino Center for Investigative Regulatory Compliance. Git pa ni Congressman Barbers, nasangkot ang dating PIDEA agent sa 8 milyong pisong extortion sa isang hinihinalang Filipino-Chinese drug lord sa Binondo, Manila at nagsinungaling si Morales nang aminin na inutusan siyang magtanim ng ebidensya sa Shabu Laboratory sa Pampanga. Pasada Balita. Kumbinsido naman si House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na bahagi ng mas malaking plano ang testimonya ng isang dating PIDEA agent na nagdadawit kay Pangulong Bongbong Marcos at artistang si Maricel Soriano sa illegal drugs. Nagkasundo rin sina Asidre, Deputy Majority Leader at Isabela 6th District Representative Ino D. at Assistant Majority Leader at Taguig City 2nd District Representative Amparo Maria Zamora na hindi mapagkakatiwalaan ang kredibilidad ng sinibak na PIDEA agent na si Jonathan Morales. Sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Morales na totoo ang dokumento na nagdadawit sa Pangulo noong siya ay senador pa lamang at ang aktres na si Maricel Soriano sa paggamit ng illegal drugs. Gayunman, nilinaw ni PIDEA Director General Moro Virgilio Lazo na walang record sa ahensya ang sinasabing papel ni Morales. Nagtataka naman si Asidre kung bakit napasama si Morales bilang resource person ng pagdinig ng Senado, gayong ang ipinatawag na investigasyon ay kaugnay ng nakumpiskang 1.4 tons ng shabu sa Alitagtag, Batangas na nagkakahalaga ng 10 billion pesos. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Pagbabalik po muli ang Pasada Balita makalipas lamang ilang mga paalala. Oras 10 minutos bago sumapit ang ganap na alas 8. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Nakibabaw ang laro ni Luka Doncic kahapon sa kanyang 35 points, 7 rebounds at 10 assists at nanalo ang Dallas Mavericks 123-93 sa LA Clippers sa importanteng Game 5 at ngayon lamang na sila sa serye 3-2. Bago na laro, hindi sigurado makakapaglaro si Luka dahil sa kanyang sprained knee at may sipon din siya ng ilang araw na. Pero ang sabi ni Doncic, it's the playoffs. When you start the game in the playoffs, it's a different thing. There's a lot of adrenaline, a lot of emotions, so you just keep going. Obviously, my shooting is not great, not even good. Very bad actually. I was just getting downhill. The first 4 threes I felt great, just didn't go in, but my whole mentality was just getting downhill. Kahit natalo ng LA sa laro, kumpiyansa pa din si Coach Tyronn Lue sa kanyang koponan. At sabi niya, we knew at some point Luka was gonna have a Luka game. We're not gonna hang our heads. We've just got to win 4 games. We go to Dallas, Game 6 on Friday, and we'll be ready. Tumulong sa panalo ang Mavs co-star na si Kyrie Irving sa kanyang 14 points at 6 assists. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bahagyang bumaba sa 14.93 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong Marso. Batay sa datos ng Bureau of Treasury, bumaba ng 252.98 billion pesos o 1.67% ang total outstanding debt ng bansa kumpara noong Pebrero, bunsod ng net redemption ng domestic government securities. Sa kabuang utang, 68.86% o 10.2 trillion pesos ang domestic debt, habang 31.14% o 4.6 trillion pesos naman ang external debt. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
Tinitingnan ng mga otoridad ang heat wave bilang sanhi ng pagsabog ng isang warehouse na ikinamatay ng 20 sundalo sa Cambodia. Itinanggi ng mga opisyal na mga rebelding sundalo ang dahilan sa insidente at matinding init ng panahon ang sanhi ng pagsabog ng ammunition warehouse sa Kampong Spu Province, Cambodia. Napinsala rin ang 25 bahay at office building sa nasabing pagsabog. Kaugnay nito naitala ang 43 degrees Celsius na temperatura sa nasabing bansa. Pasada Balita. Alright mga katodos, sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23, ito po ang inyong lingkod. Sa ngalan din po ni John Ibanez, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si Laika Cuevas. Ito naman po si Drew Nasino, standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan, Karambola! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.